Okay. So, basahin nga natin yung ating pag-uusapan. Pakibasa po. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay buhay ng sinasaganan. Para may dumagdag ah. Okay. Masagana at ganap. So, babasahin ko po sa English para mas maano natin po, no? Basahin natin po kung may ano kayo, kahit NIV, no? Ako yun. King James pa lang meron sa akin dito. The thief cometh not for to steal and to kill, to destroy. I am that they might have life and that may have it more abundantly. Okay? Na, biglang nawala yung NIV sa download ng app dito sa sa apps. So, pumunta ang Panginoon, di ba? Sabi diyan, para kanino? Sa kanyang mga tupa. So, pag inangat natin ang verse yan, ang tinutukoy ng Panginoon dyan, no? Yung kanyang tunay ng mga tupa, sinasabi doon, na dumadaan sa pinto. Kasi siya yung, di ba? Siya yung pastol. Siya yung tumitingin. So, kapag dumaan ka sa bintana, di ba? Hindi pastol. So, sa pinto. Then, after nan, sinabi dyan, di ba? Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw. No? Ang iba, ang sabi, si Satan yan. No? Pero ang sinasabi ng Panginoon dyan, ang tinutukoy ng Lord dyan, ng mga magnanakaw, is yung mga mangangaral, yung mga apostol, yung mga huwad, no? Na propeta, na kung saan, no? Huwad na mga pagturo, na ang gusto nila, pumatay, nakawin, kung ano man yung meron, yung mga tupa ng Lord. Yung kumbaga, kung ilalagay natin yan ngayon sa panahon natin, sinasabi dyan, no, marami ngayon, no, mga ngaral, no, mga tagapagturo, na kapag pinakinggan mo, napakaganda sa tenga, well, kumbaga yung sinasabing nakakakiliti. Di ba? Pero ang sabi dyan, dumarating. No, alam naman natin, na no, si Jesus ay nagbi-ministry, marami talaga, no, mga religious leaders, di ba? Mga religious na mga tagapagturo na kung saan na magagaling sila, pero pagkarap nila si Jesus, diba? Yung aral na meron sila, yung doctrine, no? Yung turo na meron sila, hindi umuubra kay Jesus. Bakit? Ang dala kasi ni Jesus lagi, katotohanan. At si mismo si Jesus yung katotohanan. Kaya sinabi niya dyan, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, no? Patay, no? Ibig sabihin, magnakaw, pumatay at manira. So, ganun ang ginagawa, no? Sinasabi ni Jesus, yung mga nagtuturo, pansinin ninyo, kapag babasahin, kasi nasa New Testament na po ako eh. Lagi, sinabi nga ni Jesus, kayo, tinatakot niyo yung mga tao, di ba? Gusto niyo ibigay yung pinakamabibigat na utos sa kanila, pero kayo, ayaw nyo yan. Ang pinapakita nyo lang sa kanila, yung magagaan. Pero yung mabibigat, ayaw nyo kasi hindi nyo kayang sundin. Kaya nga sabi niya doon, hindi ako pumarito para i-abolish yung law, kundi para tuparin, sundin. Diba? Kaya hindi matanggap ng mga Pariseo, ng mga Sadduceo, ng mga Eskriba, na kayang gawin ni Jesus yun. Diba? Kaya dito, ang sabi niya, kung tupa kita, diba? Marami ang sa'yo. Gusto kang pagnakawan. Marami ang gustong pumatay sa'yo. Marami ang gusto ang sirain ka. Diba? Naalala ko no, may kaibigan sila, ayan, si Tuya, no, si Pastor Aquino, may kaibigan sila, kaidaran nila. Napakainit yun sa paglilingkod. Pero no 2014, 2015, nagkita kami sa court. Kasama niya yung kanyang pamilya. Tapos tinanong ko siya, Kuya, kamusta na? Ganyan. Nagtanungan na. So, kamusta na kaya? Ay, ganyan. Hanggang sa, ikaw, saan ka na, bro? Parang may ipapangaralan niya ako ng bagong doktrina. Ramdaman ko lang.
Sabi, alam mo ba, kasi kaya wala na ako doon. Ay, malis na po kayo kina pastora. Oo, kasi may nalaman akong bago. May huling propeta pa pala. Sabi ko, sino po? Yeah? Si Brahman. Ha? Sino po yan? Ay, ito kasi pinag-aralan. Noong una, hindi yan nagpamatter sa akin kasi wala naman yun eh. Pero siyempre, haglipas ng panahon, may mga nakikilala ko, hanggang sa may naging estudyante pa si Kuya, o si Pastor Angelo, na dati mainit sa church nila, biglang nag-switch. Nagulat na kala yung mga kasama eh, walang isang linggo na wala. Walang paalam, walang pasabi. Sabi, ano nangyari? Napunta kay ganito. Yung dating asset ng church, yung dating naglilingkod, diba? Yung dating pinagkakatiwala na biglang nawala. Nanakaw. Diba? Nakuha ng maling aral, nakuha ng maling turo. Yung buhay sana na sinasabing masagana at ganap na dala ni Jesus, hindi niya na naranasan. Kaya sinasabi ni Jesus, marami akong tupa, marami na akong tagasunod, diba? Na nangyari yun dahil sa maling aral, sa maling turo. Diba? Ito nangyari sa kanila. Kaya nga ako na yung dakilang pastol ngayon. At kung ikaw ay aking tupa, bibigyan kita ng masagana at ganap. Kaya ang hindi lang sinasabi ni Jesus dyan is more on material things. Ang sinasabi dyan ni Jesus, yung totoong buhay na nasa kanya, masagana at ganap. Kasi yung masagana at ganap, hindi yan kayang ibigay ng tao, hindi yan kaya ibigay ng mundo. Na kay Jesus lang po yan. Kaya sinabi ng Panginoon, naparito ako. Saan? Sa tupa. Kailan lang ba tayo tatawaging tupa? Kung kinikilala na natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos tagapagligtas. Sabihin, siya ang ating great shepherd. Okay? So, yan ang sinasabi ni Jesus dyan sa kanila. Maraming ganito, akala na, dahil ang pinag-usapan is puro prosperity, mapupunta na sa langit. Dahil naman ang pinag-uusapan, puro sakit lang, paghihirap, diba? Akala ng iba, ang pinag-uusapan lang namin dito, puro dusa. Parang, ano ko nga, sabi ko, dapat sabihin natin yung katotohanan kasi pumunta dito si Jesus, hindi para sabihin lang na, hindi ka pagpapalain. Dapat ang ulam nyo lang palagi tuyo. Huwag kayong magmamanok. Bawal yan. Sa masagana tingin dyan, dapat tuyo lang. Dapat bisabog lang kayo. Pata lang kayo, patapik-tapik lang. Pero dapat maintindihan natin, ano ba yung turo? Ano ba yung aral ng Panginoon? Dapat ba talaga? Sobrang hirap natin. Diba? Dapat pagpupunta ba tayo sa church, putas na yung ating mga suot? O dapat ba pag tayo pupunta sa church, pambira, nasisinagan nyo, na sisilaw yung kapatid mo sa Panginoon kasi puro ginto ka na. Dapat maintindihan natin na si Jesus, ang sabi niya, naparito ako sa mga tupa. Okay? Para ka magkaroon ng buhay. At isang buhay na masagana at ganap. Para maintindihan natin, ano ba yung gustong buhay ng Panginoon? Yung mukha ba akong kawawa? O yung ako ay pinagpala? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Sa context, ang sinasabi ni Jesus, yung mga tagapagturo dyan, na kung saan-saan tayo dinadala. Baka may napakinggan kang turo na ganito, akala mo tama, pero hindi pala. Akala mo, ito yung gusto ng Panginoon na aral mong makuha, hindi pala. Kaya sabi ni Jesus, yung mga yan, yung nangangaral na yan, mga bulaan yan, pumunta na ako para maging ganap na yung buhay nyo. Para maging masagana. Sa ibang saalin, kasiya-siya. So yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ay, para lang maintindihan natin. Okay? So ang sabi dito, sa introduction, sabi dyan, you can make a living and still not have life. Pwede kang mabuhay, pero wala pa rin buhay. Hindi tayo mabuhay dito sa mundo, sabi nga ng iba.
Diba, naalala yung sinasabi, nung nakilala ko si Jesus, parang ngayon pa lang ako nagkaroon ng totoong buhay. Sino rito yung nagsabi nung, ay, kahit wala naman yung Panginoong Isus noon sa buhay ko, okay naman ako. Masaya naman. Ay, nung naging born again ako, mas tumindi pagsubok, mas tumindi ang problema. Pero alam niyo, ibig sabihin yan, napakasimple lang. Para tayong mga zombie noon. Buhay tayo. Pero wala talagang tunay na buhay. Nabubuhay tayo rito. Diba? Pero wala pa talaga yung tunay na buhay sa atin. Bakit? Ang sabi, magsisimula lang ang buhay mo kapag nasa Panginoong Hesus ka na. Tignan mo, Lord, sialay ko, buhay ko sa'yo. Ngayon mo lang nasabi yun. Yung mga ganun sa Lord, sinusuko ko. Di ba matagal ka ng buhay? Matagal na tayo. Bakit dati sinasabi yung ganun? Kasi doon pa lang tayo. Di ba? Kumbaga sa ano yan? Di ba? Yung nagkaroon tayo ng connection sa Panginoon. Kaya marami dito noon. Tayo, no, nabubuhay, pero wala pang totoong buhay. Pero nung nakilala mo ang Panginoong Yesus, nagkaroon ka ng relasyon. Ako naniniwala, alam mo na ngayon na ikaw ay may buhay talaga. Nagkaroon ng sense, nagkaroon ng purpose, nagkaroon ng meaning. Hindi mo na sasabihin, Pastor, pag hindi naging kami niyan, ara akong mamamatay. Sabay na kayo. Diba? Sabi rito, maraming tao, many people are chasing money, success, experiences. Maraming tao naghahabol sa pera, sa tagumpay, sa karanasan. But deep down, they feel empty. Pero sa kaloob-looban nila, dito, walang laman, no? Pakiramdam nila wala. Because they are trying to make a living without first receiving the abundant life in Christ. Napakadami nga. Bigyan ko kayo, ilan influencer na ngayon? Content creator ang na-born again. Manoy, kilala? Papa Star, kilala? Si Kiefer, Joros Gamboa. Hindi natin sila pwedeng husgahan. Masasaya buhay niyan. May mga pera yan eh. Kumikita sila eh. But, deep down, wala. Si Papa Star, pag pumunta ng barya, nagdadala ng pera. Tignan niyo sa mga vlog niya. Tapos kung sino makasalubong niya, binibigyan niya ng 1,000. Ganun eh, no? Si Manoy, matindira ng mga content. Talagang kumikita. Si Kiefer, diba? Si Joro, sabi na, my pre, maraming project, kahit supporting role lang siya, lagi siyang kinukuha kasi magaling siya umarte. Diba? Pero sa mga testimony nila, sinusubukan nilang mabuhay. No? Na hindi pa nila natatanggap without receiving the abundant, yung tunay, ganap at kasiyasiyang buhay kay Kristo. Wala sila noon. Kaya minsan pag nagmumukmuk tayo, wala akong cellphone, wala akong ganito. Yung mga tao na marami silang cellphone, marami silang mga bagay. Pero bakit ganon? Kasi ang totoo, hindi pa nila talaga natatanggap noon yung masaganang buhay kay Kristo, kapatid. Pag sinabi mong masagana, in any aspect yan. In spiritual, financial, diba? Sabi ko nga, yung emotional, lahat, relationship, yun yung abundant life na tinuturo diyan. At maraming tao, hinahabol lang yan. Yung pera, yung tagumpay, yung experience. Ano kaya experience kapag nakabara ko? Yung, nakalimutan ko na kasi tawag dun eh. Di ba? Pag birthday talaga. Yung mga shot glass, patong-patong yan. Tatanungin mo, ilang patong po? Siyempre, may bayad yun. Sisindihan yun. As yung pinakataas yun yung iinom mo, pagkainin mo, happy birthday na. Experience ng pastor, no? Masaya siguro. Diba? Sa mga nakapagbar na. Diba? Oh. Bisan meron pa yan. Paliksahan. Ang hahaba. Diba? Talagang uubusin yung isang brand. Experience. Na kaya, pastor, experience, baka pagpasagot ako ng mga babaeng mahirap pasagutin. Ha? Kung gawin ko mga trophy sila.
Na ako, bakit ako? Ang dali ko lang napasagot. Ang dali ko lang napahulog ang loob. Hindi pa abundant ang life mo pag ganyan ang isip mo. Dahil ang totoong may abundant life na sa Panginoon, hindi na doon nakabase yung kanyang karanasan. Kundi, Lord, babaan mo ko ng presensya. Lord, gusto ko maranasan ang presensya mo. Paggising pa lang sa umaga ang presence mo, hindi ang good morning niya. Kasi kung mag-good morning lang, kung mag-good morning man yan, kung mag-good night yan sa'yo, good morning, bahagi na lang yan ng abundant life na binigay sa'yo ng Panginoon. Pero yung mga trying, without receiving, Miriam Kiambao, sabi niya, beauty queen na ako. Hindi man ako yung Miss Universe 1998, pero first runner-up ako. Diba? Mas ako pa nga, feeling ko, mas ako pa yung tinuturing nilang Miss Universe that time. Pero I felt empty. Akala ko nung napakasawa ko yung foreigner na yun, sasaya ko. Pero hindi pa umabot ng taon. Kasi nga, hindi pa talaga nare-receive yung abundant life. Kapatid, walang abundant life dito sa mundo. Ang abundant life na kay Kristo. Hindi na kailangan bumaba ng Lord kung abundant na talaga ang life dito sa earth. Tignan mo yung katabi mo. Abundant na yung buhay niyan dahil na kay Kristo. O mo siya, wala namang pera yan eh. Wala namang ganito yan eh. Hindi mo alam kung gaano nakalaki ang bahay niyan sa langit. Huwag mo siyang sukatin dito sa lupa. Huwag mo siyang sukatin. Kasi sinusukat ko, ito, wala ito. Diba? Hindi mo alam, pambira, ano na ang hinihanda ng Panginoon para sa Kanya sa langit. Ano pa? Ang sabi dyan, pwede po ba? Adjust mo nga yung, tanggalin mo yung, Ricky, pabawas, gawin lang dilaw. Pag matagal na. Okay. So, ang title, yan lang, ganyan lang po. Kasi nasisilaw ako eh. Don't just make a living, make a life. Yan po ang title natin. Sabi mo nga sa katabi mo yan. 1, 2, 3, go. Don't just make a living, make a life. Huwag ka lang mabuhay. Magkaroon ka ng buhay. Huwag lang tayong mabuhay. Magkaroon ng buhay talaga. Kung iisipin natin sa mundong ito, dito sa mundong ibabaw, ang dami nabubuhay lang, pero wala pa talagang buhay. Napakalalim niya ng ibig sabihin niya. Bakit? As long na ang isang tao ay meron ng relationship sa Panginoon, siya ay may personal ng relasyon sa Diyos, doon pa lang siya magkakaroon ng tunay na buhay. Diba? Yung mga nagkumilala sa Panginoon, mga testimony, kasi nanonood ako, sabi nila, may pera. Pero araw-araw kami nag-aaway ng asawa ko. Bakit? Parang hindi ko maranasan kung ano talaga yung buhay. Si Gipper, sabi nga, ito yung buhay ko, inom, barkada. Pero pag ako na lang mag-isa, sabi ko, talaga bang ito yung buhay na masarap? Pero yung mga tao na yun, naranasan na nila, si Miriam Kiambao. Yung asawa niya, niloko sa punta ng Italy, nandun na nakasama yung kanyang yung third party, sabi niya, meron ako ng lahat. Andito ako sa pinapangarap na bansa. Yung bahay ko, hindi ko kailangan isipin kung anong kakain ko. Pero sabi niya gano'n, ito pa talaga yung buhay. Baka ang isip mo, Lord, pag ako lang pag 3 palapag lang ang bahay ko, baka, this is life. Baka, di ba? Minsan ganun tayo, yung pag nakakain ng masarap, this is life. Ito, hindi siguro masama for expression, but in reality, hindi lahat ng kinakain mo, sinasabi mo, this is life, kaya nilang banggitin. Siguro pag magka-iPhone 17 ako, Lord, this is life. Lord, pag maging kami, this is life.
Pag binigay mo na yung napakalaking bahay namin, this is life. The moment na nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Diyos tagapagligtas, ikaw ngayon ay naglilingkod sa Kanya, tandaan mo, meron ka ng tunay na buhay. Baka ang pananaw kasi natin, siguro hindi pa na namin nakaano yung tunay na buhay. Kasi bakit? Tumutulo pa. Siguro hindi pa to yung yung tunay na buhay natin dito sa church. Bakit? Di pa ganito kaganda. Kanila aircon, tayo electric fan pa rin. Kapag yan ang basihan natin, hindi natin talaga naiintindihan ang buhay ng nasa Panginoon. Tingnan mo ngayon katabi mo. Tingnan mo lang sa mukha. Tingnan mo ngayon. Tingin mo yan ba masaya sa kanyang buhay ngayon? Ibig sabihin, Pastor, huwag na tayo, makontento na lang tayo kung sa kung ano lang meron tayo. Hindi sinasabi ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, tayo, mag-excel tayo. Kaya nga binibigyan tayo ng Panginoon, no? Sino ba nagbibigay ng lakas, ng karunungan, ng resources, ng di ba ang Lord? Para mayangat natin yung ating pamumuhay, hindi para maging mayabang. Diba yung standard of living natin, hindi pa, ito pinataas ako ni Lord para wala namang api-api sa akin, nasabihin, palibre ako palagi. Binigyan ako ni Lord na makapal na pera para hindi. Kasi ang gusto ng Lord, maintindihan mo kung ano yung tunay na buhay na nasa Kanya. Kaya pala ako binigyan ni Lord ng ganito kasi channel of blessing. Hindi para magyabang. Papansinin ninyo yung mga nagkaroon na yumabang, hindi nila naiintindihan kung ano talaga, bakit binigay yun ng Lord. Naintindihan? So sabi dyan, don't just make a living. Make a life. Sino rito naiintindihan na kung bakit siya may buhay ngayon? Sa mga mag-asawa, pag nagbiyano sila ng vows, sinasabi, alam ko na kung bakit ako nilikha ng Panginoon. Di ba sinasabi, una sa Kanya, pangalawa para sa iyo. Totoo yun. Bakit kinuha si Eva sa tadyang ni Adan? Para kay Adan. Pero siyempre una, saka sa pleasure ng Panginoon. Totoo yan. Kaya mga nagnamadali sa pag-ibig, pag hindi nyo yan naintindihan, araw-araw kayong mag-aaway. Diba? Kaya mo mapapagbuhatan ng kamay ang asawa mo kasi hindi mo alam kung bakit yung ginawa ng Lord. Mahal ka ng Panginoon, kaya niyang ginawa para sa iyo. Nilikha. Kaya kasabi, di ba? Nilikha ka, una sa Diyos, pangalawa para sa akin. Diba? Para maging ganap at kasiya-siya. Okay? So sabi nga nun dito, mayroong mga katotohanan, no? Truth. Ang sabi dito, God calls you to pour your life into what brings renewal rather than what causes exhaustion. Tinawag ka ng Panginoon para ibuhos mo ang iyong buhay sa mga bagay na nakakapagpabago, nakakapag-renew. Hindi sa mga bagay na kung saan mauubos ka. Wala na nga tayo, magpapaubos ka pa. Buhos ka ng buhos sa ganito, yung buhay mo, inubos mo na. Inubos na natin. Naalala ko noon, ubos na ako. Doon ako kinukwento to, wala na eh. Hinamon ko talaga ang Lord. Sabi ko, kung talagang mahal mo ako, gusto kong maranasan. Kasi wala nag-ibig sa akin, wala nagmahal ng gusto ko maranasan kung totoo yung pag-ibig mo, kung talagang mahal mo, iparanas mo sa akin. And at that moment, iyakap ako ng Panginoon. Kahit may asawa na ako, hindi ko yung naranasan sa kanya, kundi talaga sa Panginoon lang. Yung yakap na grabe, parang dadaling na ako sa langit. Sabi ko, Lord, huwag mo na ako tigilin, kunin mo na. Diba, bira? Baka maging Elijah tayo na. Pero pinarana sa akin ng Lord. Kaya sabi, huwag mong ibuhos.
Diba? Sa mga akala kasi ng iba dito, karir. Akala na ganito, sa ganito, ganyan. Ibuhos natin. Pastor, kapag sa family, walang masama. Kasi ayaw ng Lord pababayaan ng pamilya. Pero kung doon na lang, ipinokus mo na lahat, at nakalimutan mo naman yung maglingkod sa Panginoon, mauubos ka din. May alam mo yung exhaustion, hindi ka na Diba? Kaya kami sabi, time out muna, kat muna bundok, doon muna tayo sa mga overlooking. Kasi binuhos eh. Doon na ibinuhos. Doon na lahat. Pastor, masama po ba yun? Hindi masama. Pero sabi ni Apostol Pablo, ano sabi niya sa Romans? Baguhin yung kaisipan. Paano yan? Ano po ibig sabihin? Huwag mong ibuhos dun sa mga bagay na alam mong, di ba? Binigay ng Lord. Pero doon sinabi ng Lord, gawin mong buhay. Dahil ang buhay sa akin lang. Ay, tingnan mo, pag napagod ka, kulang na lang ayoko na. Diba? Kasi parang hindi ka makahinga eh. Masama po ba gawin yung the best? Hindi. Pero kung lahat dyan, inubos mo na, at hindi pa yan ang purpose mo, hindi yan ang layunin pa ng Panginoon sa buhay mo, talagang mauubos ka. Ano pa? If something is taking away your peace, your joy, and sense of purpose, it's not giving you life. Instead, it's taking it. Kapag merong kumukuha, inilalayo yung kapayapaan mo, yung kagalakan mo, yung sense of purpose, yung layunin mo, hindi ka nito binibigyan ng buhay, hindi tayo binibigyan nito ng buhay. Instead, sa makatuwid, ang ginagawa nito, kinukuha niya. Sino rito? Yung dahil nung naintindihan niya yung buhay niya, may work siya, may trabaho siya, may business siya, pero never kinuha yung kanyang peace, never kinuha yung kanyang kagalakan, hindi nawala yung kanyang sense of purpose. Kapatid, tama yan. Tama. Pero kung wala ng peace, wala ng joy, yung sense of purpose, wala na. Mali na. Kinuha na yung mga yan. Tingin ko, hindi ka titagal. Yung katrabaho ko nga. Yan ang mga kwento mo. Yung katrabaho ko nga. Ganito na nangyayari. Wala na eh. Wala ng peace, wala ng joy. Lord, nagsi-6 digit ako, wala na akong peace. May 6 digit ka nga, wala ka namang joy. May 6 digit ka nga, wala na yung sense of purpose. Ibig sabihin, wala ka rin buhay. Wala rin buhay. Kinuha na talaga yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Paano, pastor, hindi kukuhain? Simple lang. Pag galing sa Panginoon. Pag nagmula sa Panginoon. Pag pinagkaloob ng Lord. Lord, akala ko pag naging ganito kaming dalawa, may peace, may joy, may sense of purpose. Bakit wala? Ang lungkot ng buhay ko. Bakit may ganito naman kami pero parang hindi masaya ang buhay ko kasi kinuha niya talaga yung tunay na nagpapasaya. Nawala yung tunay na kapayapaan at yung layunin ng buhay mo, nawala. Kaya imbis na may buhay ka, wala na. Kasi ang akala mo, itong mga bagay na to, ito yung mga ganap at kasiyasiya. Pastor, paano gusto namin magkaroon ng bahay? Hindi pa yung ganap at kasiyasiya? Saya yun. Masaya. Sinong hindi gusto ng bahay? Sino hindi magkaroon gusto ng sariling lupa? Lahat tayo nangangarap na. Pero kung wala ka ng peace, baka bukas, para na lang ka, wala ka ng joy pag pupunta ka rito sa church. Napipilitan na lang ako kasi baka sabihin, sama ako na loob dyan sa church.
palapalakpak ka, upo ka dyan. Yung purpose ng buhay mo, hindi mo na ginagawa kasi inaalala mo na lang yung ganito. Wala. Kinuha na talaga yung buhay mo. Kaya wag natin ipagpalit yung mga yan. Pag alam mo, kinukuha na yan, magtanong ka na, Lord, tama pa po ba itong tinatahan? Tama pa po ba itong ginagawa ko? Okay pa po ba ito? Kinukuha niya na, Lord eh. Itong mga kinukuha niya, nagbibigay buhay po ito sa akin. Diba? Sir, kung di natin naiisip yan, di natin nare-realize. Sabi rito, next sabi, many are gaining a living but losing their life in the process. Marami. Habang ikaw nabubuhay, marami kang nakukuha. Success ka, nakukuha mo yung gusto mo, nabibili mo yung cellphone mo. Pero, in the process, nawawala yung totoong buhay. Akala ko kasi, Pastor, pag nakuha ko to, pag napunta to sa akin, magiging ganap, magiging kasiya-siya, magiging buo na. Pero at the end pa na. Diba? At the end pala yung totoong buhay na gusto ng Panginoon na pinaproseso niya sa akin. Nawala. Diba kayo nagpe-pray ng trabaho? Walang problema. Ang saya pag may trabaho ka, may pera ka, may pinagkakitaan. Kasi kailangan yan. Pero kung doon mo na lang ipinokus, yun na lang. Ang sasabihin mo, Lord, kailangan ko yan para mabuhay ako. Pero sa proseso ng buhay, nawala na. Diba? Kaya kita, di ba sabi nga sa isang preaching ng pastor, kaya kita binigyan ng ganito para maging mas malapit ka sa akin, hindi para maging malayo. Hindi ko pinaintulutan niya para mawala ka. Pinaintulutan ko yan paano? Para mas maintindihan mo kung bakit ka merong ganyan. Yung proseso ng buhay yung nawala sa atin. Diba? Everyday is a process. Diba yung buhay natin, proseso yan. Ha? It's a development na tuloy-tuloy. Lagi ko nga sinasabi, there is room for improvement. Hindi tayo perfecto, kailangan nag-i-improve tayo palagi. Akala natin, pag makuha natin yung ganito, okay na. O makabahay kami ng parang building dito sa loob ng Crispy, siguro, masayang-masaya na talaga ba? Sipin mo, yun lang ba? Siguro pag nakuha ko na yung pinakamagandang sasakyan, pinakamagandang ganito, pinakamagandang bagay, pinakamagandang babae dito sa Graceville, pinakamagandang babae pa sa Pilipinas, pinakapogi. But losing their life in the process, wala yang kwenta. Hindi yan ang ganap at kasiya-siya ang makuha yung mga bagay dito sa mundo. Naiintindihan po ba? Lahat tayo na gusto natin, may makuha tayo, may maging tayo dito sa pamumuhay natin. Pero huwag natin pagpapalit yung buhay talaga. Pinoproseso lang tayo ng Lord, pinoproseso niyang buhay natin. Para, alam mo yun, para pag binigyan ka pa ulit ng Lord, alam mo kung paano dadalhin, alam mo kung paano i-handle, alam natin kung paano siya, diba? Anong gagawin na? Channel of blessing lang palagi. Yun ang isip. Yun ang mindset. Lord, channel of blessing. Hindi yung, kaya to may friendship sa akin kasi alam niya, nandilibre ako. Kaya to may friendship, may kailangan to sa akin. Sabi dyan, how valuable is a successful career. It's breaking your spirit. Gaano kahalaga ang isang tagumpay mo sa iyong career, or in business, no? In ministry pa yan, kung yung spirito mo wasak. Pastor, pwede ba yun? Successful ka sa ministry pero wasak ka. Ang dami, ang gagaling tumayo, ang gagaling tumugtog, umawit sa ministry, pero ang relasyon sa Panginoon sira. So, ang spirit wasak.
Daming successful na mga Christian. Pagdating sa career, ang dami in business. Pero sinisira yung kanilang espiritu. Nako-compromise na. Para lang, ito, kaya ako ito ginawa, pastor, kaya ako doon, para naman yung, hindi magalit sa akin mga kasama ko. Hindi na nagalit mga kasama mo. Sinira naman, sinaktan naman yung espiritu na nasa iyo. Isang shot lang naman kahit kalahati, yung 1/4 na shot. Ang katawan mo, templo ng Panginoon dyan, nananahan sa yung banal na espiritu. Breaking your spirit. Kahit anong tagumpay yan, sa career, in business, in ministry, pag sinisira yung nandun sa loob mo, wala yan. Kasi pastor, ito yung tunay na buhay. Hindi. Sinira mo yung nasa loob mo, hindi yan tunay na buhay. Dahil ang tunay na buhay nagsisimula sa loob, papalabas. Bakit mo sisirain yung nasa loob? Bakit mo, ito yung buhay, ipapasok ko sa loob? Hindi. Dapat galing dito, papalabas. Successful ka nga, mayabang ka naman. May pera ka nga. Pero ang heart mo, puno ng greediness. Diba? Puno ng paghihiganti. Puno ng kainggitan. Wala yan. Sinisira niya ng spirit mo. Naintindihan po ba mga kapatid? What you invest, making a living, invest also in making life worthwhile. Kung ano yung ini-invest mo, diba, sa yung pamumuhay, para makapamuhay ka, dapat nag-i-invest ka rin para sa yung buhay na may pakinabang. Bakit ka na ganyan? Ba't ka nag-invest dyan? Para lang masabi yung para ba yung status, hindi na masabihin na, pastor, kasi iba na rin yung meron. Maganda pakinggan. Sa una, maganda pakinggan. Pero at the day, napakayabang. Iba na rin kasi, pag may ganito ka, hindi ka basta-basta alipustahin. Hindi ka basta-basta mamatahin. Kaya ka pala nagtatrying hard na mabuhay ng ganito na meron ka kasi ayaw mong minamata ka, tinitignan ka. Hindi pa ba sabat sa atin na ang tingin sa atin ng Panginoon ay kanyang anak? Tagapaglingkod ko? Ano kung matayin ka nila? Ano kung ganyan ang tingin nila sa'yo? Basta namumuhay ka ng matuwid sa akin, wala kang dapat isipin ng mga mata. Baka nakalimutan natin mag-invest sa isang buhay na may pakinabang, na may purpose, na may layunin. Panay kapaganda nito, panay tayo pa-invest nito, panay tayo dito, dyan, ganito. Ang ganda na ng buhay mo. Pero yung totoong buhay na gusto ng Panginoon, nakapag-invest ba tayo? Napapaganda mo yung sarili mo, naaayos mo yung sarili mo, walang problema kasi yun ang gusto ng Lord. Pero yung loob niyan, nakapag-invest ba? Yung character, yung attitude, yung behavior, nakapag-invest ka ba para doon? Meron ka nga, pero pag magsalita ka, parang kala mo nasa iyo na ang lahat. Angat ka nga sa iba, pero hindi mo naman nagagamit yan para mailapit sila sa Panginoon. May pakinabang ba yan? Pastor, nagagalit, wala ka kasing ganito, hindi ako nagagalit. Simula't simula pa lang, mga bata pa lang kami, na-train na kami. Salamat sa Panginoon sa aking mga magulang. Na hindi yung mga bagay na yun, hindi yung mga title, hindi yung posisyon, hindi yung pangalan. Pag-invest ka doon, bakit ka nag-aaral? Sa mga nagba-Bible school, bakit ka nag-aaral? Para lalo ko para si pastor, pag sinita ako, may verse akong masasabi. Ayun pala, huwag ka na mag-aaral. Kasi kung yan din ang tingin kong noon, wala din ako dito. Para pag si pastor, pinagsasabihan ako, banatan ko ng John 3:16. Sabihan ko din, may alam na akong verse Marunong na ako Kung yan ang thinking ko noon, kung bakit ako nag-aaral, malamang wala po ko sa inyong harapan. Baka
Sabi ni Lord, pahigain ko na to forever. Diba? Mag-invest ka. Kung nasaan yung totoong buhay, dun mo ibuhos. Yung alam mong may pakinabang para sa pangalan ng Panginoon. Pastor, pag nagkasasakyan po ba ako, masama? Hindi. Hindi masama, mabuti yan. Bakit? Makakapunta ka na mabilis sa church kung malayo ka. Masama ba? Hindi eh. Nagkakamali lang tayo minsan ng panag-iimbisan natin. Binuhos na mo dyan. Hindi naman yan ang will ni Lord. Ilagak mo dyan. Hindi naman pala yan ang totoong buhay na gusto sa'yo ng Panginoon. Diba? Kung binigyan tayo kagad ng ni Lord ng church at hindi tayo nag-pray, ang yayabang siguro natin. Pero dahil alam natin na ito ay bunga ng panalangin, tingnan mo, ang bait-bait ng katabi mo. Alam niya kasi kung saan ibubuhos yung prayer niya eh. Diba? While money buys comfort, only Christ impart the incomprehensible fullness of spiritual life. Samantalang ang pera kayang bilhin ang kaginhawaan. Si Kristo lang ang nakakapagbigay ng hindi malubos, maisip, na kabuuhan, fullness, no? Ng spiritual life. Alam mo, pag maayos, kaya nga sabi, unahin mo ang spiritual life mo at susunod na lang to. Pag may gusto magtanong ano yung tatlo, sa susunod yun. Pag hindi maayos ang spiritual life mo, lahat na susunod hindi na maayos. Tingin nyo, yung mga binanggit ko kaninang pangalan, inaayos yung spiritual life nila. Kaya ikaw, inggit na inggit ka, tignan mo siya, ang ganda ng buhay niya. Anongin mo, anong spiritual na buhay niya, kamustahin mo? Wala yan. Panlabas lang yan. Pero sa loob niyan, empty palagi yan. Diba, ang puso lagi yung may hole dyan na ang Lord lang ang kayang magpuno. Pag wala yung Kristo, peke yan, hindi totoo yung kaligayahan yan. Pansinin mo, kahit wala ka ng mga bagay na yung kaya mong maging masaya, kaya mong maging magalak. Hindi ko sinasabing huwag ka maghangad nun. Ang pera kaya niyang bilhin ang kaginawaan, lahat tayo gusto niyan. Di pastor, nasasabi mo lang yan kasi may aircon. Kahit totoo eh. Diba? Kwarto ko may aircon kasi pag nagpapawis kami sa pag-isip ko lang para, di ba? Totoo naman, hindi ko may tatagi. Salamat sa Lord sa mga taong ginamit. Pero kung sasabihin ko, this is life. Ito ang kabuuan. Kahit bigyan na isang aircon yung kwarto na yun. Doon na iikot ang buhay ko. Doon na. Yun na yung kasiyahan. Siguro pag nayangat ko ang pamilya ko, diba? Fullness na ang buhay ko. Kapatid, bahagi pa rin yan ng buhay. Kahit maiangat mo ang standard ng pamumuhay ng pamilya mo, pag yan wala sa Panginoon, bigo ka pa rin. Pastor, wag na. Kaya ang atimin mo, hindi lang maitaas ang buhay nila, mailapit mo sa Diyos. Masaya, nakakagalak, pamilya mo nakakakain, napakasaya. Nakakabili ng gusto, napakasaya. Pero wala nang pinakamasaya pag nakita mo sila na nasa Panginoon. Bakit? At the end of the day, nakita mo sila, nandun. Pababa, ikaw pataas. Saya ka? Kaharap kayo sa Panginoon, kasama mama mo. Hindi mo lang nasabihan, mahal ka pa ni Lord, mahal ka ni Jesus. Akala ko kasi pag nabigyan kita ng washing, happy na, okay na. Wala sa washing ang kaganapan ng buhay. Bahagi lang siya ng buhay natin. Akala ko pag naipagpatayo kita ng 3 palapag na bahay, fulfilling na. Yes, pero hindi yan ang kabuuan ng buhay. While money buys comfort, si Jesus lang ang makakapagbigay ng lubos, ganap na kasiyasiya na spiritual na buhay. Hindi kaya bigay ng mundo yan.
Lahat tayo, pare-pares ng mga buhay natin. Kung tayo man inangat ng Panginoon, hindi para magyabang. Hindi ka iangat ng Panginoon para ipakita sa sarili, sa iba, mababa ka. Dapat maintindihan mo na lagi nasa Panginoon ang lubos, ganap, incomprehensible, hindi mo lubos maisip. Sir, pastor, nangangarap. Sino ba hindi nangangarap na magkaroon ng inverter, na washing machine, na dual combo dry, na pag sinalang mo, pwede mong paglabas, mainit na. Kahit tagulan, lahat tayo niyan. Pero kung sasabihin mo, hindi ka mag-church dahil hindi tuyo yung paborito mong damit, mali yan. Kaisipan na yan. Hindi tatanungin ni Lord anong brand ng washing machine mo. Inubo ka lang ng konti, di ka na makapag-church. Inubo lang. Inubo ako, pastor. Pero makikita mo, nag-shopping, namasyal, namili, walang ubo pag may... Diba? Pag nakaisipan natin, kayang bilhin ng pera ang gusto mong kaginhawaan. Pero hindi na kayang bilhin ang kabuuan ng buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, shopping tayo mamaya. Tayo. Hindi ko sinasabi sa mga anak. Ang anak, tanda nyo, pag tayo mga anak, makita natin masaya ang mga magulang natin. Dahil nung mama namin, nabili ni kuya ng washing machine, ang saya-saya. Parang gusto araw-araw maglaba. Dahil taas na kuryente, kunin muna natin konti. Ganado ganado sa tigpo 4,000 lang. Na washing machine, masaya na. Pero bahagi lang yan. Bahagi yan. Sabi mo sa katanong mo, bahagi lang yan. Hindi yan ang kabuuan. Magulang mo, maipasyal mo, kasayahan niya ng anak. Yung magulang, maibigay yung pangangailangan, kasiyahan yan. Pero dapat mo maintindihan, lagi nasa Panginoon ang lubos na kaganapan at kabuuan. Guard your family, your faith, ministry, and health. Don't exchange them for money. Bantayan mo, pangalagaan mo, una yung pamilya mo, yung pananampalataya mo, yung ministry mo at yung kalusugan mo. Huwag na huwag mo silang ipagpapalit sa pera. Kumikita ka ng 6 digits, 7 digits, sira naman relationship mo sa Panginoon. Kumikita ka, meron ka, pero ang health mo, grabe. May 100,000 ka, pero pag tumudura ka, may dugo na. Marami kang pera, pero hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Yung pananampalataya mo, yung relationship mo na ipagpalit mo. Hindi yan ang tunay na buhay, kapatid. Kasi kaya mo magkaroon ng pamilya, ng faith, ng ministry, ng health, na hindi ipagpapalit yan. Nasa Panginoon lahat yan eh. Nasa Panginoon po lahat yan. A life devoted to God's purposes grows abundantly. Ang buhay na nakalaan sa Panginoon, sa kanyang layunin, lumalago ng masagana. Pero ang buhay na nakafocus sa sarili becomes depleted. Ano ibig sabihin yan? Ano po ibig sabihin ng depleted? Depleted, nauubos, nawawala. Kaya minsan sasabihin, di ba si sister, si brother, di naubusan? Naubusan na nga, naubos na. Focus sa sarili. Pero pansinin nyo yung isang tao, parang pili mo laging wala. Pero pambihira, minsan,
At tara, kain tayo. Ito po. Hindi na uubusan. Kasi grows abundantly. Yung sinasabing abundantly sa Bible, kabuuan, lahat, nakapaloob dyan. Binibless ka financially, binibless ka spiritually. Eh dahil focus ka sa sarili mo, may pera ka nga, ubus ka naman sa spiritual. Depleted palagi. Life is too short to pour into things that leave you empty. Maikli ang buhay para iubos mo, ibuhos mo sa mga bagay na darating ang araw, iiwanan kang wala. Binuhos mo sa karir. Doon na umikot ang buhay mo. Doon na lang tayo. Someday, they leave you empty. Binuhos mo sa business mo, walang problema. Pero binuhos mo na lahat doon. Then one day, they let that, yung business na yan, leave you empty. Hindi, pastor, di ako iiwan niya na wala. Ay, papamana ko nga yan eh. Sigurado kayo, ang daming kwento. Maikli lang ang buhay, kapatid. Pag hindi mo pa alam kung saan ibubuhos, darating ang araw, yung pinagtuunan mo ng buong buhay mo. Diba? Iiwanan kang wala, iiwanan kang empty. Yes, dyan sa maikling buhay natin, Lord, saan niyo po ba gusto ibuhos? Saan niyo po ba gusto ko itong ilaan? Kaya nga may purpose tayo para hindi masayang yung maikli nating buhay. Reminder, ang sabi dyan, money can buy a house. Totoo hindi. But not a home. It can buy a bed, but not rest. Kahit pa yan yung feeling mo nasa dagat ka, pero hindi ka nalulunod. Yung mga, ano tawag doon? Mga inflatable. Diba? Kahit pala yung Sheraton yan. Diba? Kahit pa yung King, na kahit ano pa yung Mandawi. Diba? Kahit pa yung mga sikat na ano ba, Euratex. Hindi nila kayang bihilihin ng pahinga dahil ang totoong kapahingahan nasa Panginoon. Eh, pastor, bawal po ba magkaroon ng magandang higaan? Sino ba hindi nangangarap niyan? Sige nga, tumulog ka nga sa mga bato-bato. Oh. Kaya. Pero yung tunay na kapangyarihan, nasa Panginoon. It can buy entertainment. Pera, nalulungkot ako. Gusto ko manood ng movie ni Kopul-Kopul na ganito. Gusto ko manood ng, lalo ko mag-Netflix ka. Mag-Prime Video ka. Mag-Disney ka. May entertainment doon. But not joy. Kaya kang entertainin yan, pero yung kagalakan, hindi niya kayang ibigay. It can buy medicine, but not peace. Marami kang gamot. Sumakit lang ng konti yung lalamunan mo. Hala, cancer na to. Wala ka na tuloy kapayapaan. Ha? These things will already purchase at the cross. Binili na yun ng Panginoon. Binayaran na yun ng Panginoon. And no one or things can secure what only Jesus provides. Walang anumang bagay na makakapagbigay ng kasiguraduhan na secure o na i-provide na ng Panginoon sa atin. At ang Lord lang ang nag-provide. Diba? Kalimutan yata natin eh. Misa akala natin pag nagkaroon tayo ng ganito, secured na, hindi. Sabi rito, no? Lapit na po tayo magtapos. The abundant life. Ano ibig sabihin ng una? Let Christ lead. Hayaan mo ang Panginoon ang manguna. Hayaan mo ang Lord ang manguna sa buhay. Stop striving on your own strength. Diba? Nagsusumikap ka sa sarili mong lakas, walang mahirap.
Walang mali. Pero sabi, surrender to His Lordship. Yun ang problema eh. Yung Lordship na tinatawag, yung pagka-Diyos ng Panginoon, nakakalimutan natin magpasakop doon. Nakakalimutan natin i-surrender yung buhay natin sa Kanya. Hayaan natin ang Lord ang mag-lead sa family mo, sa business mo, in ministry, and career. Let Christ lead. Kaya nawawala yung tunay na meaning ng buhay kasi tayo naglilid eh. Ayaw natin pasakop sa Diyos. Ayaw natin pasakop kay Jesus. Hayaan natin ang Lord ang mag-lead. Ay Lord, ito po pala dapat gawin. Kung ano-ano pang pinaggagawa ko. Ubus na ako. Kakalid sa sarili ko. Hindi ko mailid. Let Christ lead. Hayaan natin ang Lord. Diba? Tinuturo yan sa mag-asawa, ang lalaki. Diba? Magpalit ka sa Panginoon, hindi ka magaling, hindi tayo marunong. Diba? Sabi nga ng pastor, pulpul tayo mag-isip. Diba? Kaya kailangan si Lord ang mag-lead. Diba? Paano po ako ililid ng Lord sa kanyang mga salita? Let Christ lead. Hayaan natin na Lord, pag ikaw pa rin ang nangunguna, naglilid sa sarili mo, hindi ka nagpapagabay sa Diyos, pinangungunahan mo ang Lord magdesisyon. Tapos makikita mo na lang sa sarili mo one day, itingin-tingin ka sa lan, ba't yan nagkaganito? Anong nangyari? Parang maayos naman nung una. Walang parang maayos. Ang kaayusan ng buhay nasa Panginoon. Nasa pag-surrender natin. Nasa pangunguna ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, di na ako kilos, di na ako gagalaw. Hindi! Bago ka kumilos, bago ka magdesisyon, bago ka kumalaw, tingin mo ang patnubay, yung gabay ng Panginoon. Yung pagsama ng Holy Spirit. Kung marunong ka sa buhay na, kung marunong ka at alam mo na ang buhay, hindi mo na kailangan makinig sa salita ng Diyos, hindi mo na kailangan ng salita ng Diyos. Alam mo na pala eh, ang salita ng Panginoon, mapa natin yan sa buhay. Para alam natin kung saan direksyon tayo. Eh kung magbukas ka ng Bible, makinig ka na salita ng Panginoon isang beses sa isang buwan, hindi na ako magtataka kung makita linggo-linggo ka pa. Tindi na problema. Ang tindi ng mga kasagupa ko. Hanggat ikaw ang naglilid sa sarili mo, yes, responsable ka sa sarili mo, accountable ka. Paano magsisimula nga yung responsibilidad, yung accountability mo? Sa pagsunod mo sa Panginoon. Sa pagsabi mo, Lord, ikaw ang manguna sa akin. Lord, makialam ka sa buhay ko. Pag ako nakikialam, laging sira, laging wasak. Sira lahat ng mga gusto ko kasi hindi naman pala yun ang gusto mo, Lord. Tama na yung, sabi mo nga sa kanta mo, tama na yung buhay na bida-bida. Feeling natin kasi magaling tayong tagapanguna eh. Wala nang pinakamagaling na tagapanguna ng buhay kung hindi si Kristo. Ilang beses na tayong bumagsak, ilang beses na tayong pumalpak. Ilang beses na tayong binigyan ng chance ng Lord. Diba? Let Christ lead. Ano pa? Invest in what matters. Saan pa tayo nag-i-invest? Ano ba yung mga nagmamatter na yan? May in-invest ka na ba sa faith? Sinabi mong faith, yung relationship mo sa Lord? Ha? Baka laman ang cellphone mo kahit isang Bible app, wala. Tagtag ng laro, tultad ng mga panonoorang apps. Ha? Makakadagdag. Kasi sana kung yung chat GPT mo, ginagamit mo, ano po ba ibig sabihin nito, Lord? Sa GPT, bakit? Anong uso ngayon? Damit. Anong uso? Kamusta na ang Katniel? Mabubuhay ba ang Aldab? Magkababalikan pa ba ang Jaden? Kamusta ang Liz Queen? Okay kaya sila ngayon. Yung family. Mag-invest ka sa pamilya mo. Eh, Pastor, sabi nyo kanina, mag-invest ka. Hindi lang sa material things. Mag-invest ka sa spiritual nila. Pag-pray mo, umiyak ka sa pananalangin. Kung kailangan, sabi mo, Lord, ligtas mo pamilya ko. Kung hindi man ako, gumamit ka ng mga tao.
Hindi sapat na nabibigyan mo sila ng pagkain. Hindi sapat na nabibigay mo yung gusto nila. Pag wala yan sa Panginoon, wala pa rin ng halaga. Mag-invest ka sa ministry. Ang damot mo. Diba? Alam mo, pag naiintindihan na yung ministry, ito ha, pag totoo nag-ministry ka na, ano ibig sabihin? Minsan, kahit pambibili mo na lang ng, diba? Ano mo kasi, ministry. Hindi mo feeling na nakulangan ka. Hindi mo feeling na nawalan ka. Ang feeling mo, lagi kang buo. Kasi alam mo, nagawa mo yun. Ay, nag-invest ka ba? Wala man na ROI dito yan. Doon na lang sa langit. Kaya nung nag-aaral ako noon, pastor, sabi nung nag-pray, sabi niya, tayo mga pastor, tayo mga sunod mga pastor. Diba? Huwag yung ROI, huwag nyo nang hanapin dito. Wala tayo niyan. Ang reward na natin si Kristo. Doon na tayo sa langit magkita-kita. Kaya kung meron ka man, kaya ako to, nag-ano po kami ng ganito sa church. Inilagay ko kasi, ganda. Ito po, inano ko. Sa ministry, nagdagdag ako ng ganito. Okay na yan. Huwag mo nang hanapin yung ROI. Kung i-bless ka man ni Lord, si Lord na yung bahala. Si Lord na yun. Pero magbigay ako ng ganito kasi sabi ni Pastor, ministry, magbigay ka, bless ka. Pag ganyan ang thinking, hindi. Wala yan. Bakit ka bumili niyan? Gusto ko pagandahin yung ganito eh. Sasabihin na ba, pagandahin mo yung karakter mo, yung behavior mo. Tama naman. Pero nakalimutan natin, you can give without love. But you cannot love without giving. At ang una nagpatunay niya si Jesus. Nung ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Di lang sinabi ni Jesus, mahal ko yung mga yan. Sige, may sugo mo ko pero hindi ako mamamatay ha. Namatay eh. Kasi kung hindi walang isa sacrifice, walang mag-aalis ng kasalanan, walang dugo na titigis. Tapos sa ministry, ay kailang pupunasan ba yan? Magkano ang basahan? Gagastos pa? In ministry, in health, and legacy, not just profit. Hindi lang puro pagkita, hindi lang puro ROI. Ba kasi pag sinabi, ay ito, bibless ako ni Lord. Ayaw mo Lord, bibless ka, ako'y bibless ka. Pero mag-invest ka sa mga bagay na to. Ano pa po sabi dyan? Fill up daily. Prayer and the word fuel the abundant life you can buy. Panalangin at salita ng Diyos nagpapagana, nagpapaboost, nag-aapapaapoy sa isang ganap at kasiyasiyang buhay na hindi kayang bilihin. Pastor, wala na kami makain, abundant life ha. Hindi ganun ang Panginoon. Dati di uling ka lang, nakakapagkalan ka na ngayon. Kaya wag mo sasabihin hindi abundant life. Yung dating nagno-noodles, kaya mo na makapag KFC, Jollibee, McDo, Chowking. Nakakapag-extra rice ka pa. Wag mo sabihin hindi abundant life ang buhay mo. Yung dating hindi makabili ng monay na tinapay, na 6 ang laman, hindi na kailangan hati-hati pa sila dun sa 6. Huwag mo sabihin hindi abundant life ang buhay mo. Dati puro sardinas ka na lang, magkakakaliskis ka na. Sabi ng Lord, bigyan ko naman to kayo ng pakpak, magmamanok to. Hindi ka abundant life. Pag wala kang prayer at wala kang salita ng Panginoon, hindi mo maintindihan kung anong abundant life. Diba? Ano sabi? Dating nagkakamay, kasi tuyo lang. Pero ngayon, kahit tuyo, kaya ko ng kutsarain. Kasi choice na lang. Dating puro sardinas, ngayon, sardinas naman tayo na may miswa, na may patola. Choice na lang. Hindi dahil wala ka. Maintindihan mo ba? Fill up daily. Prayer and word para maintindihan mo abundant life ka na nung na kay Jesus ka. Hindi yan kayang bilihin.
I-remind ko lang, walang-wala ka dati, walang-wala tayo dati. Pero dahil nagpe-pray ka, punong-puno ka ng salita ng Panginoon, Lord, ito pala yung tunay na abundant life. Yung dating gasera lang, walang sariling kuryente. Nag-iigib ka lang ng tubig, ngayon may pram water na kayo, may nawasan na kayo. Kaya alam nyo yung nagkatubig kami, 10 taon ako nagigib ng mano-mano. Buhat ng grade 4 pa lang, naalala kaya nung bumulwak yung nang nawasak kahit makalawang-kalawang. Ako yung una, tinatakpan ko pa yung butas, kulang na lang, maligo ko. Bakit? Sobrang hirap eh. Alam ko yung hirap ng tubig, na 2 lang container namin mula dun sa kanto ng tower, papunta rito, mano-mano. Kaya nung nagkatubig, sabi ni Mama, nakalawang pa yan. Sarap-sarap nga eh. Di ba? Yung dating nagno-noodles, kaya na mag-ramen. Abundant life. Hindi pinuno ng sabi-sabi. Abundant life na hindi pinuno ng imahinasyon, kundi ng panalangin at salita ng Diyos. Na alam mo kaya ako kumakain ng ramen kasi pinagpala ka ng Diyos. Hindi, masipag ako eh. Lakas ko to, magaling ako, matalino ako. Hindi, Lord, this is the abundant life na galing sa'yo. Kumakain ka, punong-puno ang spiritual mo, pero habang di mo naisip, binubusog ka ng Panginoon sa physical. Dati wala naman word na shopping sa'yo ah. Pasyal lang sa SM. Di mo alam yung shopping! Kasi hindi ka makabili. Pero ngayon, pag lumalabas ka, hindi pwede wala kang dala. Naintindihan mo ba? Dahil nagpe-pray ka at may salita ka ng Diyos, pinag-aapoy niya yung tinatawag na abundant life. Ano sabi? You can't buy. Kaya bawat subo mo, bawat kain mo, bawat bagay na meron ka, that's abundant life na galing sa Panginoon. At hindi yan pinuno ng mga kung ano, kung hindi puno yan ng panalangin at salita ng Diyos. Kaya pag nakakakain ka, thank you Lord, salamat Panginoon, hindi mayabang ang dating na parang pinagpaguran ko to, yes, pinagpawisan mo. Hindi mali, naisipin mo yon. Pero mas maganda habang kumakain ka, Lord, this is the abundant life. Galing sa'yo to. May bago kang ganito, may bago kang ganyan, Lord. This is the abundant life galing sa'yo to. Naiintindihan mo lang ngayon kung ano yung abundant life. Totoo tayo, hirap tayo makabili ng korneto. Korneto na lang, pahirapan pa. Pero ngayon, pambihila, kahit ilang korneto, nakakabili ka. Sisimplihan lang natin. Baka nakakalimot kayo, baka akala mo kailangan ng malaking blessing for you to remind. Fill up mo lang, daily. Mag-fill up ka, punuin mo lang yung sarili mo araw-araw ng panalangin at salita ng Diyos. At hindi mo mararanasang kulang ka. Abundant life, diyan nabibili. You can't buy abundant life. Binibigay yan ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung binigyan yan ng abundant life. And last, sabi, embrace eternal perspective. Yan ang wala tayo dati. Lagi lang tayo nakatingin dito sa mga pansamala, mga perspektibo sa buhay. Don't just build for earth, build for heaven. Marami na tayong binuo, marami na tayong nabuo dito sa lupa. Mga pangarap mo. Tanungin kita ngayon, ang buhay mo ba? Ang buhay ba natin? Nakapag-build na sa langit? Ha? Ano nang meron tayo? Ano nang nagawa natin para sa Panginoon, yung buhay natin? Kapag pumunta ka ron, pambino, Lord, bakit pa kulang? Ganda ng bahay mo dun sa lupa eh. Diba? Pinagdamutan mo ko ng isang semento. Grabe ang sasakyan mo doon. Pero hindi ko lang nagamit, di lang niya nagamit sa ministry. Grabe ang binigay ko sa yung ganito. Ba?
Pero hindi man lang nakapag-build yan dito sa langit ng mga taong mamalapit sa akin. Embrace eternal perspective. Bahiguhin na natin. Pang ano na tayo, pang everlasting na, pang habang buhay na, pang eternal life na yung ating mga perspective sa buhay. Bakit ka nagaganyan? At the end of the day, para to sa Panginoon, sa kapurihan ng Lord. At the end of the day, para to sa kaluwalhatian ng Lord. Bakit ka nagaganyan? At the end of the day, para to sa langit. Kaya yung buhay na meron ka ngayong kapatid, kung hanggang ngayon, hanggang dito lang yan, baguhin mo na. Dapat yung buhay na pinamumuhay natin ngayon, kailangan umabot yan hanggang langit. Huwag ka magbibigay. Napahiling mo, pag nagbigay ka, ubus ka palagi. Hindi. Lord, para sa'yo ito. Lord, para to sa kaharian mo. Lord, para sa God. Ba't ka nagaganyan? Para to sa Panginoon. Para to sa kaharian ng Lord. For His kingdom. Para sa Kanya to. Tingin mo ba, pag inuna mo ang kaharian ng Lord, kalilimutan niya, i-build yung dito sa lupa? Matthew chapter 6, verse 39. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano pa? Ano yung susunod doon? All these things. Walang sinabing iilan. Walang sinabing eto lang. All these things shall be added. Pastor, yung Tagalog tayo, unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. At idaragdag niya, hindi ang iilan. At idaragdag niya. Idaragdag. May pinili lang ba? Ano sabi sa Tagalog? Idaragdag ang? Kaya kung nandito tayo mga kapatid, buhay. Ang sabi diyan, a living sustain you for a moment. Anandalian lang, yung buhay, na gusto mo, yung pamumuhay natin, kaya kayo sustain yan. Ngayon, 10 years, ilang taon. But a life in Christ, secure for eternity. Pero ang buhay na kay Kristo, may kasiguraduhan na panghabang buhay. Yun ang masaya. Yun ang nakakaganap. Ngayon, okay ka, 50 years, asagana ang pamilya mo. Dahil sa ginawa mo, okay yun, walang problema. Pero for a moment lang yun. Kasi ang tunay na buhay wala rito sa mundo. Ang tunay na buhay ang makasama ang Panginoon sa panghabang buhay. Kaya don't just make a living, make a life. At ang buhay magsisimula kay Kristo. So, kamusta ang buhay natin ngayon? Kamusta ang pamumuhay natin, mga kapatid? Pastor, di na ako mangarap. Mangarap ka. Gusto yan ng Panginoon eh. Lord, hindi na pala ako, Pastor, hihingi ng mga blessing. Humingi ka sa Diyos. Sa Kanya nang gagaling lahat eh. Yung pinag-aralan lang natin ngayong umaga para mas maintindihan natin kung ano ba yung totoong buhay na nasa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Habang umaawit tayo sa Panginoon. Kailan mo huling sinabi, Lord, Jesus, sa'yo ang buhay ko, ikaw ang buhay ko. Kasi wala naman tayong kayang ibigay maliban sa buhay na nanggaling sa Panginoon.
Wala na. Yung mga bagay na yan, pinahintulutan lang ng Panginoon niya kung walang lakas, walang gabay, walang patnubay, walang pahintulot ng Panginoon, yan magtatagal. Maaring hindi sa'yo ibigay, maaring sa iba. Pero bukod sa buhay, paalala ko lang, wala na tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Wala na kung hindi itong buhay na ito. Kaya, gawin na natin yung pinakamainam. Ibigay na natin yung pinakamainam na paghiling mo. Pinakamainam na pagpupuri, pinakamainam na pagsamba para sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kung ikaw ay magulang, ang kaya mong ipamana sa mga anak mo, marami. Pwede ka maipamana ng ganitong bagay. Pero unang ipamana mo sa Kanya, yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Mawala ka man dito sa mundo, secured na siya rin ay harap sa Panginoong Hesus. Gusto mo i-secure yung buhay niya? Huwag yung mga bagay lang na meron dito sa mundo. Masisecure ang buhay niya as long na siya ay nasa Panginoon. Yung pamilya mo, sa iyong lahat ng pagsamba, buwalhati. Maging ang pinakamainam kong gabi ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglako tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tama, at mga bagay na tinuri ko yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na malako tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay ko nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling o tama,
Naparito ka, Panginoon, para bigyan kami ng kasiya-siya, ganap na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patawad, O God, kung ang iniisip namin na ganap at kasiya-siya, Panginoon, ay puro lamang sa mga material na bagay, puro lang sa pantaas ng status sa buhay, Panginoon. Puro lang kami nakatingin sa mga material na bagay, Panginoon. Lord, sabi, abundant life, Panginoon, ang kaya mo ibigay. Hindi namin naiintindihan ang una, Lord. Ikaw ang nagbibigay ng buhay. At ang buhay namin galing sa iyo. Lord, ikaw ang buhay namin. Nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng kahulugan, Panginoon. Nagkaroon ng purpose ang aming buhay. Nung tinanggap ka namin bilang Diyos tagapagligtas. Tinawag kaming anak ng Diyos Ama. Tinawag mo kaming tagasunod. Lord, tinitingnan namin ang mga sarili namin na kulang dahil kinukumpara namin ang buhay namin sa iyo. Pero ang totoo, Panginoon, mula nung nakilala ka namin, we have abundant life, O God. Hindi lang, Panginoon, sa mga material na bagay, sapagat ang una, Lord, ang spiritual na buhay namin. Dahil kapag yan ay maayos, Panginoon, ang mga susunod ay magiging maayos na aspeto ng aming buhay. Lord, nakakalimutan namin magpasalamat. Inaantay namin, Lord, kailangan muna namin maging ganito para masabing abundant, para masabing masagana ang buhay namin, Lord. Nakakapaglingkod kami sa iyo, masagana ang buhay namin. Ginagamit mo kami, masagana ang buhay namin. Nagiging daluyan kami ng pagpapala kahit hindi masabi ng iba na kami ay meron. Dahil ang masaganang buhay, Lord, nang bumula sa iyo. Higit pa sa mga material na bagay, Lord. Dahil hindi kayang sukhatin ang masaganang buhay kung tumaas man yung standard of living namin. Pero wala kami sa iyo. Malayo na ang buhay namin sa iyo. Hindi yan magiging masagana, Panginoon. Dahil yung mga bagay na yan ay bahagi lamang, Panginoon, ng isang masaganang buhay. Hindi yan ang kabuuan. Lord, yung kami ay nasa iyo at ikaw ay nasa amin. And that's the abundant life, O God. Yung punong-puno kami ng mga salita mo, Panginoon. Punong-puno kami ng mga pangako mo, Panginoon. And that's the abundant life, O God. Kaya Lord, patawarin mo kami kung naiiba yung aming mga perspective, yung mga aming mga prinsipyo, Panginoon. Dahil nga, Panginoon, pumunta ka para ilayo kami, Panginoon, doon sa mga magnanakaw, pumapatay at sumisira ka. Lord, kung makita man namin sa darating na panahon yung aming mga sarili na pinagpapala mo na at pinagpala mo, hindi namin sasabihin, ito na ang kabuuan ng buhay. Kundi bahagi lamang ito, Panginoon, ng ganap, kasiyasiyang buhay na binigay mo at pinangako mo, God. Lord, I pray, O God, na lahat ng kapatid na nandito, Panginoon, Lord, magkaroon, Panginoon, having a abundant life, O God. Yung abundant life, Panginoon, yung hindi makamundo, O God, o yung holistic, O God, yung ikaw yung bumuo, yung ikaw yung nagbigay, O God, para hindi lang hanggang dito sa lupa, Panginoon, kaya kami paabutin hanggang sa langit ng abundant life na yan, O God. Huwag namin kalilimutan, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay niyan. Bakala na iba,
Lord, yung kaisipan namin dati, napupulyot, Panginoon, na kung ano-anong paniniwala. Na kapag nagkameron ka ng ganito, abundant life na. Pero malayo sa'yo, hindi yan abundant life. Lord, ituro mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin mailagay sa aming mga buhay. Iyakapin namin, Panginoon, na yung totoong abundant life, Panginoon, nasa iyo lang. Lord, I pray, O God, para sa mga kapatid na nandito, O God. Lord, may hirap, may sakit, Panginoon, Lord. Sa bawat isa sa amin, may mga pangangailangan kami. May kulang kami, Panginoon. Hindi para sabihin na hindi mo kami kayang bigyan ng abundant life. Kundi kaakibat ng Lord, matuto kaming dumipende sa iyo, Panginoon, Lord. Lagi kaming tumawag, Panginoon, dumipende, O God, sa gagawin mo sa buhay na. Lord, I pray, O God, bawat kapatid na nandito, Lord, pagpalain mo, O God, ang buhay nila. Hindi lang in financial, material aspect, Panginoon, pero abundant, O God, nanggagaling sa iyo. I pray, O God, na sa bawat tahanan nila, Panginoon, Lord, hindi lang masarap na pagkain, kundi healthy relationship ng isang pamilya, O God, na nanggagaling sa iyo. Lord, hindi lang sa mga bagay na kami founded yung aming kagalakan, yung aming kasiyahan, kundi founded na kami, Panginoon, na kapag nagbibigay ka, na maibinibigay ka, Panginoon, hindi lang yun dahil sa pinagpagura namin, pinagsikapan namin, kundi galing yun sa iyo, iyon ay biyaya mo, pabor mo sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain mo, physical, spiritual, financial, Panginoon, material, in any aspect, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, bawat tahanan, Lord, one day, ang mga kapatid ko na ito, O God, hindi man lang magkakaroon ng bahay, kundi tatawagin nilang tahanan, Panginoon, na nanggaling sa tahanan, Panginoon, na buo. May relasyon ang bawat pamilya sa iyong kinikilala at Diyos, O God. Hallelujah. Salamat, O God. Salamat. Hallelujah. I pray, O God, na sa darating pang isang linggo, patuloy mong ingatan, gabayan, pagpalain ang bawat isang, bawat pamilya, layo sa anumang sakit, karamdaman, disgrasya at kapahamakan, patnubay ng banal na Espiritu at ang paglukob ng iyong banal na dugo, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw na mabuting Diyos, ikaw na nagbibigay ng lahat. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa abundant. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng Anak, ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Humayo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban na ng Diyos ng masagana, ganap at kasiyasiyang buhay. At ang bawat isa sa atin ay mayroon ng abundant life. In Jesus' name I pray. Amen and amen.